lahat. Mga kapatid, ating napakinggan mula sa Ebanghelyo kung paano nagbigay muli ng parabola ang ating Panginoon patungkol sa paghahari ng Diyos. At kung ating titingnan, ang ginamit niya dito ay ang maliit na butil ng mustasa at ang kapiraso ng yeast. At kung titingnan natin, laging nag-uumpisa at laging kino-compare ng Panginoon ang paghahari ng Diyos sa isang maliit na bagay. Maliit, pero may malaking impact sa buhay ng tao. Gaya ng ating pananampalataya, gaya ng ating paniniwala sa Panginoon, nag-uumpisa lagi sa maliit, pero lumalaki ng mas higit pa sa inaakala natin. Katulad ng paghahari ng Diyos, kung titingnan natin, parang ang liit ng tsansa na tayo ay mapabilang dito. Pero napakalaki ang naging papel ni Jesus para tayo ay maging kabahagi nito. Kung titingnan natin at pagbabasihan natin ang ating mga taglay na karunungan or kaalaman at lakas ay maliit, pero may malaking impact din kung paano tayo makikipag-ugnayan at makikipagtagpo sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan ng Ebanghelyo na una, walang maliit sa mata ng Panginoon. Ang bawat ginagawa natin ay may malaking epekto sa bawat isa sa atin. Hindi natin kailangan maghangad ng laging malaki o garbo para lang mapatunayan ang ating sarili sa Panginoon. Hindi natin kailangan gumawa ng kahanga-hangang malalaking bagay na makikita ng lahat, kundi doon sa simple pero magkakaroon ng malaking epekto sa pagkatao ng ating kapwa. Inaanyayahan na tayo na laging magsimula sa pinakamaliit. At uti-uti, ito ay makikita sa malaking epekto. Gaya ng isang maliit na mustasa. Sa umpisa maliit, pero nang lumaki, ang mga ibon ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng resting place. Same with our faith. Maliit sa umpisa, pero ang tao ay nai-inspire dahil sa ating mga ginagawang maliliit na bagay. Dahil sa maliliit na bagay, nagkakaroon ito ng maayos at malinaw na pag-asa para sa iba. Gayon din, pangalawa, ipinapaalala ng Panginoon kung paano tayo ay nakakapagbigay ng magandang impact or impluensya sa ibang tao. Sana pangalagaan din natin ang meron sa ating puso. Katulad kung paano ang sa ikalawang parabola na ginamit ng Panginoon, ang yeast na inihalo. Kung tayo ay merong malalim na pananampalataya sa ating puso, yung ating gawa ay susunod sa kung ano ang pinaniniwalaan at kung ano ang ating nilalaman ng puso. Pero kung ang laman ng ating puso at pagkatao ay puro galit, hinanakit at inggit, yun din ang ating maiibahagi, yun din ang lalabas sa ating pagkatao, yun din ang ating magiging gawi. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng meron din tayong malinis na puso. Napakahalaga ng meron tayong malinis at maayos na kaisipan upang makapagbigay tayo ng mas malawak na pangunawa at pagmamahal sa ating kapwa. Ang mga parable na ito na ginamit ng Panginoon ay palatandaan na walang maliit para sa Panginoon. Pero may malaking epekto kung gagawin natin ng tama. Kaya muli mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay, pakalagi po natin tatandaan, sa maliit na bagay, pwede tayong magbigay ng malaking epekto sa ibang tao.
At sa maliit nating pananampalataya, kung ating isasabuhay ng maayos, ito ay lalago ng higit pa sa ating inaakala. At sa huli, ang Panginoon ay patuloy at lubos na magpapala sa ating. Amen.